Sinong susunod? Isang maulan na araw po sa lahat ng tagapakinig. Sa mga nais pong magpadala ng kwento ng kanilang mga tunay na karanasan patungkol sa mga kababalaghan, i-message nyo lang po ako sa mga online platform natin tulad ng Facebook, YouTube, and Instagram, and TikTok. And sa mga gusto naman pong magpa-shoutout, comment down below na po. Maraming salamat. Isang maulan na araw po muli sa lahat ng tagapakinig. Si Lina, hindi niya tunay na pangalan, 18 taong gulang, ay isang tahimik at mahiyain na estudyante sa isang pampublikong high school sa probinsya. Sa murang edad, nagdadalang tao na siya. Isang lihim na alam lamang ng ilang malalapit na kaibigan at ng kanyang nanay. Pinipilit pa rin niyang pumasok sa eskwela kahit madalas siyang tinitignan ng kakaiba ng ibang estudyante at minsan ay tinitiwalaan ng mga guro. Sa klase niya sa English, si Teacher Emma ang advisor nila. Karaniwang itong mahigpit at halos hindi makangiti. Kaya naman, nagulat si Lina nang bigla na lang naging maasikaso at maalaga sa kanya ito. Lina, okay ka lang ba? Kung kailangan mo ng tulong sa mga lesson mo, sabihan mo lang ako ha. Ngumiti ito ng matamis na para bang may ibang nililihim. Makalipas ang ilang linggo, malapit na ang pasok kaya nagkaroon ng maliit na salo-salo ang bawat guro. Isang araw, lumapit si Teacher Emma kay Lina habang naglilipit ito ng gamit. Lina, may ina nitong sabi. Pupunta ka ba mamaya sa bahay ko? Kaunti lang kaming iimbitahin. Gusto kitang dalhin. Mukhang kailangan mo ng kaunting pahinga. Libre naman ang makakain. Marami tayong mapag-uusapan. Nagdalawang isip si Lina. Ngunit dahil sa kabaitan ni Teacher Emma nitong mga nakaraang linggo, kaya naman napapayag siya. Sige po, teacher. Salamat po. Tugod niya. Bandang 6:00 ng gabi, sumakay si Lina sa tricycle at nagtungo sa isang baryo sa dulo ng bayan kung saan nakatira si Teacher Emma. Madilim at tahimik ang lugar at ang bahay nito ay isang lumang bahay na kahoy. Mataas ang kisame at maraming antigong dekorasyon. Pagpasok ni Lina sa loob, kakaiba agad ang amoy. Amoy parang luma at maasim na karne. Ngunit binaliwala niya lang ito nang makita niya ang isang estudyante na naroon din. Masaya ang usapan, may kaunting pagkain at inumin. Sa una, normal ang lahat. Ngunit nang maglaon, unti-unting naubos ang mga bisita. May mga umuwi na raw dahil may curfew pa sila. Hanggang sa natira si Lina, si Teacher Emma, at ang isang lalaking tila hindi niya kilala. Matanda, maputla at may kakaibang titig. Halika, Lina, tawag ni Teacher Emma habang nagdadala ng mangkok ng sabaw. Tikman mo ito, pampalakas yan sa iyo at sa batang dinadala mo. Napatingin siya sa mangkok. May maitim na laman na tila atay na hilaw. Wag na lang po, teacher. Busog na po ako. Alanganin itong sabi. Ngumiti ng matalim si Teacher Emma. Unti-unting umikot ang ulo nito na parang naninigas ang leeg. Huwag ka nang mahiya. Kailangan namin. Ang laman yan,
Nag-iba ang anyo ni Teacher Emma at tumalim ang mga mata. Lumabas ang mahabang dila at dahan-dahang sumibol ang matutulis na kuko. Sa gilid ng kanyang bibig, tumutulo ang laway na parang itim na langis. Biglang naramdaman ni Lina ang malamig na kamay na humawak sa kanyang tiyan. "Matagal na akong nagugutom dyan sa dinadala mo," bulong ni Teacher Emma, habang unti-unting umaangat ang kuko papunta sa kanyang tiyan. Napasigaw si Lina at nagtangkang tumakbo, pero bigla na lamang nagsara ang mga bintana at pinto ng mag-isa. Habang ang matandang lalaki kanina ay naglabas ng mahabang kalawangin na kutsilyo at sinara ang mga kortina. "Hindi ka na makakaalis, Lina," sabi nito. "Sa gabing ito, magiging amin ang laman niyan." Ang paglaban ni Lina. Dahil sa matinding takot at para sa kanyang sanggol, kinuha ni Lina ang pinakamalapit na bagay, isang mabigat na kandilang bakal, at pinalo ito sa ulo ni Teacher Emma. Tumalsik ang dugo na kulay itim at tumatungal ang guro at nagmistulang halimaw na may mahabang pangil. Habang nag-aalab ang kandila, itinapon niya ito sa kortina at mabilis na kumalat ang apoy. Sa kaguluhan, nabuksan niya ang isang bintana at mabilis na tumalon palabas. Kahit masakit at mabigat ang katawan niya, tumakbo siya nang walang sapin sa paa. Basang-basa sa ulan, habang naririnig pa rin niya ang nakakatakot na halakhak ni Teacher Emma mula sa nagliliyab na bahay. Nakarating si Lina sa pinakamalapit na bahay at humingi ng tulong. Ikinuwento niya ang lahat, ngunit walang naniniwala sa kanya. Kinabukasan, nang balikan ng bahay ni Teacher Emma, abo na lamang ang natira, pero ni isang bangkay ay walang nakita. At mula noon, tuwing dadaan si Lina sa tabi ng lumang gubat papunta sa eskwela, may naririnig siyang pamilyar na tinig na bulong ng bulong.